Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinakikiusap namin kami yung kaawaan at bilang tugon sa pagdalangin sa Nicolas para sa aming kapakanan, kami pagtanggol mo sa lahat ng kapahamakan upang aming matalunton ang landas ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwinin niyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwinin niyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinahangukon na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumigaw. Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang. Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. Magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Ano ang ipahahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya, ipahayag mo, ang tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Nalalanta ang damo at ang mga bulaklak ay kumukupas kung sila'y mahipa ng hangin. Ang tao nga ay tulad lamang ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoon na makapangyarihan, taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya'y kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin sa kanyang kandungan ay pagyayamanin. At patpatnubayan ang lupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy pupurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madlay ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginooy siyang hari sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo ay nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati ang punong kahoy sa galak ay mag-awitan.
Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Kaya hindi naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po, Father. Taon-taon, tuwing tayo po ay nasa panahon ng Adbyento, hindi maikakila ang panawagan parati ng Panginoon sa pamamagitan ng simbahan ng pagbabalik loob ng pagbabagong buhay. Katulad ng Sunday, ang paanyaya sa atin ni San Juan Bautista ay pagsisihan natin talikdan ang ating mga kasalanan. Pagbabagong buhay, pagbabalik loob, pagbabago ng ating mga puso. At yan parati taon-taon ang panawagan ng simbahan at yan taon-taon marahil ang pinagsusumikapan nating gawin, ang magbago. Pero minsan, parang nasasawa na tayo. Bakit? Kasi gusto natin magbago, pero at mangangako tayo sa Diyos sa magbabago, sa pasimula, medyo magagawa natin. Pero sa kalagitnaan, parang tinatabangan na tayo. Parang ayaw na natin. Kasi nga, ang kaisipan natin, taon-taon, nangangako kung magbabago, taon-taon, pinagsusumikapan kong magbago, magbalik loob sa Diyos. Iwasan na yung mga maling gawain ko, pero parati na lang ata akong nabibigo. Parati na lang akong nagsisimula. Maganda magsimula, pero hindi ko natatapos iyon. Kaya minsan naisip natin, nahihiya na tayo sa Diyos. Nakakaya na ata sa Diyos. Gusto kong magbago, magsisimulan, pero wala. Sa huli, balik pa rin ako sa dati kong ugali. Balik pa rin ako sa dati kong gawi. Bagamat alam ko na, sasabihin natin, bagamat alam ko na hahanapin naman ako ng Diyos, pero para hindi ko na-deserve yung pag-ibig, yung pagkapatawad ng Diyos. Minsan ganyan ang kaisipan natin. Kapag parang may halong awa sa ating sarili, may halong pagkainis. May halong awa, may halong pagkainis sa ating mga sarili. Kung ganito man mga kapatid, minsan ang madalas ay naranasan natin, ang maaaring magandang pagtunan natin ng pansindihan ay yung ebanghelyo na ating napakinggan sa araw na ito, na kung saan dito pinahayag na kung ano sa palagay ninyo ang gagawin ng isang tao na mawala ng isang tupa. Iiwan niya yung 99 upang hanapin yung isang nawala. At gayon din, ikinagagalak niya ang pagkatagpo ng isang nawala. Kung isipin natin, halimbawa kung say kayo mayroong 100
Ano ba na maalaga dito? 100 manok, mawala ang isa, hanapin niyo ho ba yung isa? Makaika na, tinulan na iyon. Makaika na wala, hindi ko na matagpuan iyon. Isa ganyan kaisipan natin. Pero, yung taong iyo, hahanapin pa yon. Pero maganda din mga kapatid ito. Ganito na lamang po natin isipin sa ating pong pagninilay. Hindi man tayo karapat-dapat. Dahil nga feeling natin nabibigo tayo parati sa ating pagbabago, naliligaw ng landas, balik sa dating ugali. Hahanapin pa rin tayo ng Diyos. Hahanapin pa rin tayo ng Diyos. Na naisin pa rin niya na makapiling tayo. Unworthy as we are, hindi man natin to deserve. Pero yun ang point. Kasi ang tawag dyan ay biyaya. Biyaya. Hindi ba halimbawa sa mga magulang? Sa mga magulang, mayroong mga anak na matigas ang ulo. Sa mga magulang, iba-iba ugali ng mga anak. Pero, pag nag-birthday yung mga iyan, rinigaluhan mo rin yun isa-isa. Pag darating ang Pasko, rinigaluhan mo din ang mga iyan lahat. Kahit sabihin natin na matigas ang ulo ng isang anak, pasaway isang anak, pero pag ikay nagbigay, lalating halimbawa ngayong Pasko, kung magbibigay ka ng regalo, hindi mo sasabihin na, dahil pasaway ka, hindi kita bibigyan ng regalo ngayong taon. Dahil matigas ang ulo mo, hindi kita bibigyan ng regalo ngayon. Hindi kayo nang kaisipan ng mga magulang. Ang mga magulang, bibigyan lahat iyan. Hindi man deserve ng anak dahil nga na matigas ang ulo niya, pero magbibigay pa rin yan. Ang tawag dyan ay biyaya. Biyaya ng Diyos. Deserve man natin o hindi, mamahalin tayo ng Diyos, hahanap-hanapin pa rin tayo ng Diyos. Sapagkat, sabi nga, hindi kalooban ng Diyos na mapahamak ang bawat isa sa atin. Dahil sa Kanyang pagmamahal. Siguro nga sa ating buhay, andun parati pagnanais sa ating magbago, andun yung pagnanais sa ating magbalik loob at madalas ay pumapalya tayo, madalas ay nabibigo tayo, patuloy pa rin. At kapag na-realize natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos at ma-realize natin na kung gaano tayo pinapalaga ng Diyos, siguro yun yung magsilbing inspirasyon sa atin. Yun ang magsilbing inspirasyon sa atin na ako minamahal ng Diyos, ako pinapalaga ng Diyos. Siguro dapat, I take into consideration yung pagmamahal na yun ng ating Panginoon. Wala rin pinagkaiba sa ating mga pamilya. Kapag ang anak nakita kung gaano kabuti ang kanilang mga magulang, mahiya na lamang yung mga anak nila dahil pinakikita nilang hindi magandang ugali. At yun ang minsan nagiging daan para isang anak na matigas ang ulo, para isang anak na pasaway, unti-unti pagbabago. Unti-unti aayusin ang kanyang buhay. Amen. Ang Panginoon ng ating pastol na nakakikilala sa bawat isa sa atin, ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos na may pagtitiwala sa Kanyang pag-ibig para sa atin. Ating itutugon, Banal na Pastol, dinggin mo kami. Banal na Pastol, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging isang buhay na tanda ng tunay na malasakit at lubos na pangangalaga para sa mga itinakwil ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, dinggin mo kami. Ang mga nalihis sa landas ng kabutihan, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol na tumatawag sa kanila upang magbalik loob sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, dinggin mo kami.
Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ng ating Panginoon na tumatawag sa kanila para sa pagbabagong loob at sa pagtatalaga ng buhay para maglingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, dinggin mo kami. Ang lahat ng nagdurusa at may sakit, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga at paglingap na ibinibigay natin sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, dinggin mo kami. Ang mga pumanaw na ay makapasok nawa sa pintuan ng kulungan at magdiwang nakasama ng pastol at bantay ng kanilang kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, dinggin mo kami. Pinakabutihing Ama, gabayan mo kami sa matuwid na landas. Dinggin mo ang aming mga panalangin at pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Sa paraang ikaw ang higit na nakaalam, naway makasunod kami kung saan mo kami akayin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Pag-aalay. Manalangin kay mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayon kami naghahain para kay San Nicolas ay magunita sa kapagpapatawad ng aming mga kasalanan ay sa katutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Gayong si San Nicolas ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesus na maasahan sa katapatan ay niyayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin ko nilang iniukol kaysa na sambayan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na iyahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang apunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinihaling namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Nicolas at ng lahat ng mga banal na lumuhod dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin mo nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulos tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo kaharian, ang kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with Peace you. be with you Peace po. be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinananaligan ng uliran namin si San Nicolas ay may payag namin at ang itinuro niya ay magawa namin ganapin sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalaing tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo at patuloy na maging bukas sa grasya at biyaya ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng banal na misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinakikiusap namin kami yung kaawaan at bilang tugon sa pagdalangin sa Nicolas para sa aming kapakanan, kami pagtanggol mo sa lahat ng kapahamakan upang aming matalunton ang landas ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwinin niyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwinin niyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinahangukon na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumigaw. Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang. Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. Magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Ano ang ipahahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya, ipahayag mo, ang tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Nalalanta ang damo at ang mga bulaklak ay kumukupas kung sila'y mahipa ng hangin. Ang tao nga ay tulad lamang ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoon na makapangyarihan, taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya'y kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin sa kanyang kandungan ay pagyayamanin. At patpatnubayan ang lupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Purihin ang Panginoon, awitan ang bagong awit. Panginooy pupurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madlay ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginooy siyang hari sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo ay nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati ang punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Kaya hindi naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po, Father. Taon-taon, tuwing tayo po ay nasa panahon ng Adbyento, hindi maikakila ang panawagan parati ng Panginoon sa pamamagitan ng simbahan ng pagbabalik loob ng pagbabagong buhay. Katulad ng Sunday, ang paanyaya sa atin ni San Juan Bautista ay pagsisihan natin talikdan ang ating mga kasalanan. Pagbabagong buhay, pagbabalik loob, pagbabago ng ating mga puso. At yan parati taon-taon ang panawagan ng simbahan at yan taon-taon marahil ang pinagsusumikapan nating gawin, ang magbago. Pero minsan, parang nasasawa na tayo. Bakit? Kasi gusto natin magbago, pero at mangangako tayo sa Diyos sa magbabago, sa pasimula, medyo magagawa natin. Pero sa kalagitnaan, parang tinatabangan na tayo. Parang ayaw na natin. Kasi nga, ang kaisipan natin, taon-taon, nangangako kung magbabago, taon-taon, pinagsusumikapan kong magbago, magbalik loob sa Diyos. Iwasan na yung mga maling gawain ko, pero parati na lang ata akong nabibigo. Parati na lang akong nagsisimula. Maganda magsimula, pero hindi ko natatapos iyon. Kaya minsan naisip natin, nahihiya na tayo sa Diyos. Nakakaya na ata sa Diyos. Gusto kong magbago, magsisimulan, pero wala. Sa huli, balik pa rin ako sa dati kong ugali. Balik pa rin ako sa dati kong gawi. Bagamat alam ko na, sasabihin natin, bagamat alam ko na hahanapin naman ako ng Diyos, pero para hindi ko na-deserve yung pag-ibig,
yung pagkapatawad ng Diyos. Minsan ganyan ang kaisipan natin. Kumbaga parang may halong awa sa ating sarili, may halong pagkainis. May halong awa, may halong pagkainis sa ating mga sarili. Kung ganito man mga kapatid, minsan ang madalas ay naranasan natin, ang maaaring magandang pagtunan natin ng pansindihan ay yung ebanghelyo na ating napakinggan sa araw na ito, na kung saan dito pinahayag na kung ano sa palagay ninyo ang gagawin ng isang tao na mawala ng isang tupa. Iiwan niya yung 70 upang hanapin yung isang nawala. At gayon din, ikinagagalak niya ang pagkatagpo ng isang nawala. Kung isipin natin, halimbawa kung say kayo merong 100, ano ba na maalaga dito? 100 manok, mawala ang isa, hanapin niyo ba yung isa? Makaeka natin wala na iyon. Makaeka na wala, hindi ko na matagpuan iyon. Isa ganyan kaisipan natin. Pero, yung taong iyo, hahanapin pa yon. Pero maganda din mga kapatid ito. Ganito na lamang po natin isipin sa ating pong pagninilay. Hindi man tayo karapat-dapat. Dahil nga feeling natin nabibigo tayo parati sa ating pagbabago, naliligaw ng landas, balik sa dating ugali. Hahanapin pa rin tayo ng Diyos. Hahanapin pa rin tayo ng Diyos. Na naisin pa rin niya na makapiling tayo. Unworthy as we are, hindi man natin to deserve. Pero yun ang point. Kasi ang tawag dyan ay biyaya. Biyaya. Hindi ba halimbawa sa mga magulang? Sa mga magulang, mayroong mga anak na matigas ang ulo. Sa mga magulang, iba-iba ugali ng mga anak. Pero, pag nag-birthday yung mga iyan, riregaluhan mo rin yan isa-isa. Pag darating ang Pasko, riregaluhan mo din ang mga iyan lahat. Kahit sabihin natin na matigas ang ulo ng isang anak, pasaway isang anak, pero pag ikay nagbigay, lalating halimbawa ngayong Pasko, kung magbibigay ka ng regalo, hindi mo sasabihin na, dahil pasaway ka, hindi kita bibigyan ng regalo ngayong taon. Dahil matigas ang ulo mo, hindi kita bibigyan ng regalo ngayon. Hindi kayo nang kaisipan ng mga magulang. Ang mga magulang, bibigyan lahat iyan. Hindi man deserve ng anak dahil nga na matigas ang ulo niya, pero magbibigay pa rin yan. Ang tawag dyan ay biyaya. Biyaya ng Diyos. Deserve man natin o hindi, mamahalin tayo ng Diyos, hahanap-hanapin pa rin tayo ng Diyos. Sapagkat, sabi nga, hindi kalooban ng Diyos na mapahamak ang bawat isa sa atin dahil sa kanyang pagmamahal. Siguro nga sa ating buhay, andun parati pagnanais sa ating magbago, andun yung pagnanais sa ating magbalik loob at madalas ay pumapalya tayo, madalas ay nabibigo tayo, patuloy pa rin. At kapag na-realize natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos at ma-realize natin na kung gaano tayo pinapahalaga ng Diyos, siguro yun yung magsilbing inspirasyon sa atin. Yun yung magsilbing inspirasyon sa atin na ako minamahal ng Diyos, ako pinapahalaga ng Diyos. Siguro dapat, I take into consideration yung pagmamahal na yun ng ating Panginoon. Wala rin pinagkaiba sa ating mga pamilya. Kapag ang anak nakita kung gaano kabuti ang kanilang mga magulang, mahiya na lamang yung mga anak nila dahil sa pinakikita nilang hindi magandang ugali. At yun ang minsan nagiging daan para sa anak na matigas ang ulo, para sa anak na pasaway, unti-unti pagbabago. Unti-unti aayusin ang kanyang buhay. Amen. Ang Panginoon ng ating pastol na nakakikilala sa bawat isa sa atin
Ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos na may pagtitiwala sa Kanyang pag-ibig para sa atin. Ating itutugon, Banal na Pastol, dinggin mo kami. Banal na Pastol, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging isang buhay na tanda ng tunay na malasakit at lubos na pangangalaga para sa mga itinakwil ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, dinggin mo kami. Ang mga nalihis sa landas ng kabutihan, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol na tumatawag sa kanila upang magbalak loob sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, dinggin mo kami. Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ng ating Panginoon na tumatawag sa kanila para sa pagbabagong loob at sa pagtatalaga ng buhay para maglingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, dinggin mo kami. Ang lahat ng nagdurusa at may sakit, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga at paglingap na ibinibigay natin sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, dinggin mo kami. Ang mga pumanaw na ay makapasok nawa sa pintuan ng kulungan at magdiwang nakasama ng pastol at bantay ng kanilang kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, dinggin mo kami. Pinakabutihing Ama, gabayan mo kami sa matuwid na landas. Dinggin mo ang aming mga panalangin at pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Sa paraang ikaw ang higit na nakaalam, naway makasunod kami kung saan mo kami akayin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Pag-aalay. Manalangin kay mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayon kami naghahain para kay San Nicolas ay magunita sa kapagpapatawad ng aming mga kasalanan ay sa katutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Ngayong si San Nicolas ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesus na maasahan sa katapatan ay niyayag sa pangasiwa sa sambayanan.
Ang malasakit ng mga ulit ng tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin ko nilang iniukol kaysa na sambahin mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na iyahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang apunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinihaling namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Nicolas at ng lahat ng mga banal na lumuhod dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakainin.
nin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulos tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with Peace you. be with you Peace po. be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aaling sa mga kasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinananaligan ng uliran namin si San Nicolas ay may pahayag namin at ang itinuro niya ay magawa namin ganapin sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalaing tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa. Humayo tayo at patuloy na maging bukas sa grasya at biyaya ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat.